Blessed morning, everyone. Good morning. Hallelujah. Na-bless ako sa mga line-up ni Sister Grace ng Praise and Worship. Hallelujah. I was asking the Lord kung ano yung i-share ko today. And for the whole week, I had already prepared a sermon for this day. However, just this morning, at 12:30 in the morning, nag-change ng plan. I don't know. Sabi ko, Lord, tapos na yung Resurrection Sunday. Why will I preach this? Tapos na po. So sabi naman ng Lord sa akin, dyan nakahinge yung faith natin. Kasi kung walang resurrection, wala tayo. Okay, so maraming salamat po, Pastor B-Boy. Thank you very much. Welcome back, Payawals. We missed you. Okay, paano ito gamitin? Bago? Bago eh. Ito lang. Ito po. Ito lang po. Okay, I will be sharing to you misunderstandings and truth about the resurrections. About Jesus' resurrections. Okay, meron po sa Church of Corinth po, dito po yun nag-start kasi na-rebuke ni Paul. Kasi may mga nagtuturo po dito ng about the Lord Jesus Christ, pero hindi nila mini-mention yung resurrection. Okay, sige po. Basahin po natin itong mga key scriptures. Sige po. Okay, shall we read 1 Corinthians 15:3-4? That which I all received, how the Christ died for our sins according to scriptures, that he was buried and on the rose again on the third day according to the scriptures. Sige po. But if preach that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Okay, Acts 1:3. After his suffering, he presented himself. Okay. Ito po. Ang pinakamahalagang aral po, Christ died for our sins. This is ito po yung gospel. Hindi lang po ito kwento. When you say Bethlehem, kung saan nanggaling si Mary, si Jesus, these are historical places. About Nazareth, about Pilate, Garden Tomb, di ba? These are all historical places. Christ died, and Christ was buried, and Christ, according to scriptures, he rose again. Okay? Ito po yung resurrection, yung death and resurrection, and he was being crucified. Confirm po ito, even in the Old Testament. Mangyayari pa lang po ito, it was prophesied in the Old Testament. Okay, si Apostle Paul started about the gospel. Okay, Paul mentioned about witnesses. He mentioned about that. Bakit important yung evidence ng witness? Yung mga evidences, mga ebidensya. Sabi nga, ito ay napakahalaga para sa atin. Hindi natin in-embrace yung si Jesus ay namatay, yung Christianity, kung hindi ito nakabatay sa salita ng Diyos. Hindi, kung walang eyewitnesses during those years, 2,000 years ago. So ito po, na-witness po ito nila. Hindi po ito kwentong kotsero lang. Diba? So makikita natin sa Acts 1 verse 3. Acts 1:22. Beginning from John's baptism to the time when Jesus was taken up
from us. For one of this must become a witness with us of His resurrection. Ikaw, ako, the witness natin yan. Hindi man tayo naging eyewitness during the time of Jesus Christ. Pero ikaw at ako, hindi man natin nakita ng ating mga mata na witness natin yung kabutihan ng Diyos. Yung salvation. Ikaw ba, kapatid, naranasan mo yan? Thank you. Bakit kailangan natin ito? Mahalaga po ito sapagkat nung nakasama niya yung mga apostles, ito yung mga sinasabi kanina ni pastor na pinupugutan ng ulo, kinukukuhan, hindi yung nail cutter ha. Yung talagang pinuputol yung mga daliri, pinapatay. Alam mo yun? Yung kamatayan, pabaliktad. Katulad ni Peter, di ba? So kung makikita natin, during the time dun sa Cuneta Astrodome, they called about martyrdom. Meron ba akong kasama dito? So sabi ko, Lord, hindi naman siguro ganun na ngayon kabrutal. Baka ngayon hindi na ganun kabrutal pag papatayin ka. Diba? Hindi katulad doon, papasuin ka, pupukpukin ka. Diba? Medyo talagang masakit yun. Diba? Pupugutan ka ng kamay, sisibatin ka dito. Talagang brutal po. Pero ang nakita natin, hindi naman natakot yung mga apostles, yung mga disciples. Bakit? Kasi naniniwala sila na may buhay na walang hanggan. Na ang pinaglilingkuran nilang Diyos ay buhay. Mamamatay, subalit mabubuhay muli. Okay, basahin natin itong Acts 2:12. Okay, initial observation. Okay. The church embraced the resurrection as both true and central to the preaching of the gospel. Yun pong pinaniniwalaan natin ngayon, yun po ay naandun sa sentro nung gospel. Na si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay, at si Jesus ay muling babalik. Okay? So, kanina si Paul, medyo parang madrama dito si Paul kasi hindi nga niya papayagan sa Corinth na mali yung ituturo. So, initial observations, ito po yun. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. Kaya nga, nabuhay magmuli. Ano yung gusto kong ipatukoy dito? Na tayong mga makakasalanan, na tayong mga kailangan na tayo yung maparusahan. Pero sa pag-ibig ng Diyos sa atin, doon pa lang, pinatawad na tayo. Doon pa lang, sinave na tayo ni Jesus. Sinave na tayo ng Father. Nagpadala siya ng kanyang bugtong na anak para matubos ikaw at ako sa kasalanan. Ito, we can easily prove cross and resurrection was embraced by us. And bakit ba? Kasi, nung mga, Acts 2:12, amazed and perplexed, they ask one another, what does this mean? Sabi niya, fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did among through him, as yourselves know. Napakahalaga po ipunto natin ito. Kasi talaga may mga tao ngayon, kahit sa internet, pag sinabi mo about resurrection, ito yung pinag-aawayan. Ito yung hindi nila pinaniniwalaan. Bakit? May mga myths about Jesus Christ. Ito.
Paul presented witness to the resurrection of Jesus. The resurrection of Christ is necessary in order to complete the redemptive work of Christ. Kinompleto na po ni Jesus Christ. Hindi na natin kailangan dating nagpenitensya o kung ano-ano pang ritual ang gagawin natin. Through Jesus, kinomplete na po niya yung salvation. Okay. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Tindi po nito. Paano pala kung yung pinaniniwalaan mong Diyos hindi nag-resurrect? For example, nakita, kasi nung mga panahong yun, yung mga pinapako sa krus, tinatapon lang nila yan eh. Pinakakain sa mga vultures, pinakakain sa mga aso. Pero alam mo, merong isang writings na nagkaroon ng usuary sa northern Jerusalem. Hindi ko na lang ito nailagay dito, pero I come across that. Ang sabi doon, may nakita talaga na merong proof yung Jesus, yung talagang may cross, may nail, nini-nail nila yung mga sinners sa cross. So anong ibig sabihin nito? What if si Jesus Christ hindi nag-resurrect? Maniniwala pa ka rin kaya kayo? Kung si Jesus hindi nag-resurrect on the third day. What if sabihin natin, on the seventh day naman nag-resurrect? Sabi dito, and if Christ has not been raised, your faith is futile. Futile. You are still in your sins. Diba? Makasalanan pa rin tayo kasi hindi dumating ang Panginoong Hesukristo at hindi siya namatay. At hindi niya tayo sinave, tinubos, ni-redeemed. Relevance of resurrection. Bakit napakahalaga ng resurrection? Sabi niya, our preaching is in vain. If Christ has not been raised, our preaching is useless. Kahit magbisyon ka, kahit gumawa ka ng kabutihan, useless yun. Useless, sabi ng Bible. Faith is vain. And if Christ has not been raised, so is your faith. Bakit? Nakaangkla yung ating pananampalataya, nakahinge ito kay Jesus Christ. So yung redemptive act ni Jesus, ito po ay isa sa pinakamahalaga sa ating mga Kristiyano na naniniwala sa Diyos. Ito po, see. The apostles are false witnesses. Kung hindi nag-resurrect si Jesus, yung mga apostoles, yung mga disciples, sasabihan sila na, sinungaling yan. Hindi naman talaga totoo. Hindi naman totoo. More than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that He raised Christ from the dead. Kung hindi totoo, paano? Paano? Yung tinitestify mo pala, hindi totoo. So ano yun? Lies? Deception? Eto ha. Letter D. Believers. Saan ako? Letter D. Balik. Wait lang po. Sabi po sa letter D, yung relevance ng resurrection. Letter D. Okay. Believers are yet in their sins. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You're still in your sins. Nandun pa rin tayo sa kasalanan. Sunod po. Kasunod po. Letter E, those who have died are perished. Paano naman sila Abraham? Paano naman sila Daniel? Paano naman yung mga namatay ng way back before Jesus coming? Paano sila? Mabubulok na lang sila doon? Wala nang magsisave sa kanila doon? Paano sila King David? Diba? Kaya napakahalaga po ng resurrection. Napakahalaga po nitong teaching na to. Okay, sabi po, then
Can we read us all? 1 Corinthians 15, 18, and 19. Then those souls have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are all, of all people, most be pitied. Diba? Nakakalungkot naman kung hindi pala talaga nangyari yung resurrection, ano? And then John 3:16. Memorable verse natin to. Okay, 5. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have life everlasting. Kapatid, ito yung, nung tayo ay bago pa lang sa Lord, ito yung lagi nating, ito yung pinag-share sa atin. Ito din, isa ako sa produkto nitong verse na to. Kaya po ako ay naligtas. Pakibasa po, 1 John 5:13. To you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. You and I, we have all eternal life. So hindi lang dito na nangyayari yung buhay natin. Sa kabilang buhay, meron pa rin tayong mai-enjoy na buhay. May eternal life. Okay, 1 John 5:11-12. Pakibasa nga po. And this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son does not have life. Napakaliwanag po. Kung ikaw ay may Jesus, kung ikaw ay naniniwala, kung ikaw ay may Panginoong Hesukristo, ikaw ay may buhay. At ang buhay na yon ay until eternity. Okay. Acts 2:41. Those who accepted His message were baptized and about 3,000 were added to their number that day. Ito po yung sa Pentecost. Sa sobrang init ng mga disciples, ilan ang naligtas? Ang dami nila, 3,000. Sa preaching pa lang, di ba? Ni Peter, nila Paul. Intindi, ano? Paano kaya kung dumating ulit yun, tapos ikaw pala yun, ikaw pala yung gagamitin ng Lord to preach. Ikaw pala yung sobrang init mo sa Panginoon na kahit saan na i-share mo yung salvation, na i-share mo si Jesus Christ, na i-share mo itong death and resurrection ng Panginoon. Ano kaya mangyayari sa church? Diba? Ano kaya mangyayari sa family, sa nation, kung gano'n naman, kung sinishare natin ang Panginoon? Siguro magkakaroon ng transformation, ano? Ako, ini-imagine ko pa rin yun. Kasi hindi naman imposible eh. Pwede pa rin naman yung gawin ng Lord. Amen? Pwedeng ikaw na ordinaryo na nakaupo dyan, pwede kang gamitin ng Lord to preach His Word, to share His Word. Sabi, di ba? Go and make disciples. Lahat tayo, inordain ng Lord to do that. Diba? Bakit ito ay sinishare ko? Kasi we are a global, nasa global na tayo. So, pwede tayo may Hindus, meron tayong ma-encounter na Muslim, may ma-encounter tayo na unbeliever, atheist. At least, alam natin yung foundation natin. Alam natin na yung foundation natin dito nakaangkla. Okay. Pakibasa nga po ulit, Romans 10:9, that if we confess with your mouth, Jesus is Lord, and believes in your heart, raise Him from the dead, you will be saved. So, confession, declaration, we have to do it. We have to confess Jesus. Sabihin mo nga yan sa kapatid, sa katabi mo, confess, Jesus is Lord. Ito yung pinakamahalaga. Jesus is Lord. Jesus is our Lord. Okay. 1 Corinthians 15:17. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You're still in your sins. Nabasa na natin. Misunderstanding about Jesus, resurrection. Minadali ko lang po ito. Kinuha ko lang din po ito sa net. Kaninang madaling araw. Okay. Ito po.
yung swan theory. Ano ba ito? This theory holds that Christ fainted on the cross and then the coolness of the grave regained his consciousness. Sabi nila. Grabe, no? Sabi nila, nahimatay lang yan sa cross. At nung nilibing, nahimasmasan. Di ba? Nahimasmasan daw si Jesus. Di ba? Parang sobrang namang sobrang kanilang belief, di ba? Na si Jesus daw ay nabuhay muli, ay nabuhay after mahimasmasan. At pumunta sa India at doon nag-asawa. That's Muslim belief. Belief yan ng Muslim. Dapat guys, alam natin to. Baka tayo ay makapunta sa ibang sa ibang place tapos marami ng Muslim ngayon by the way. Sa Taytay pa lang, sa palengke pa lang. DVD. Wala nang DVD. Ano na ngayon? Iba na. Bayong. Di ba? So marami na ngayon yan. Doon pa lang sa stretch namin, meron na mga kasuot ng pang-Muslim. Baka dumating ang panahon, yung kapitbahay mo, Muslim na pala. Hindi mo malang na-share ng gospel. Diba? Yan yung kanilang paniniwala. Diba? Okay. John 19:33-34. But when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. Yung dalawang katabi ni Jesus na crucify, diba? Binalian ng tuhod yun. Bakit? Baka buhay pa. Si Jesus talagang patay na. Kaya sinabi yan sa Isaiah. Kung babasahin niyo yun sa Isaiah, hindi po nabali ang buto ni Jesus. Bakit? Sinibat lang sa tagiliran. Naniniwala ako, yung sa puso niya yung tumama. Kasi blood and water flowed out from his body. Sakit, Imagine that. Sisibating ka. So, isang katunayan na yung mga Roman soldiers na yan, matinindi yan. Hindi yan pamababain sa krus. Hindi yan pwedeng ibay kay Joseph Arimathea kung hindi talaga dedo si Jesus. Talagang namatay, patay. Diba? So, yung turing yun, yung swan turing yun, medyo yun ay myth. Okay? So, again, Revelation 1:18, I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. Diba? Sa Revelation pa lang. Sa Old Testament, minention na yan, 1,000 years ago, bago pa lang mangyari. It was prophesied. Okay? And then another misunderstanding, the theft theory. This theory teaches that the disciple came and stole the body of Jesus and thus claimed a resurrection took place. Diba? Theft theory. Ninakaw ang bantay. Okay, maaalala ninyo? Sino yung una pumunta sa tomb? Dahil magsasabat na, minadali nila. Diba? So, nirap nila yung body ni Jesus. Pagka-wrap nila ng body ni Jesus, nilagyan ng mga spices. Diba? Tapos, inilagay doon. Pero, nung pumunta na sila, parang hindi nila, nakalimutan siguro nila yung word ni Jesus, na I will rise again in 3 days. I'm coming back. Parang nawala sa kanila, no? Parang nakalimutan nila. Maybe because of fear. Maybe because nagtatago na sila. Yung mga apostles, yung mga disciples. Maybe they are really parang fearful sila, afraid sila. Baka makita ako ng mga soldiers, baka ako ay isa doon sa ihang sa cross. Diba? Natakot sila. Anong ginawa ng mga babae? Actually, iba-iba yun nung nabasa ko. Nung nabasa ko siya. Iba yung kay Luke, iba yung kay John, iba yung kay Matthew. Si Mary Magdalene with another Mary and with Cleophas and with dumadami na sila.
Pero mga babae po sila. Diba? Women. Si Jesus, sila yung mga unang pinakitaan, yung apparition ni Jesus. Sila yung kauna-unahan. Hindi naman yung mga disciples. Diba? Sila. Bakit kaya sila? Ako naniniwala na may chini-change sa status ng mga women those days. Kasi sa Talmud, ang babae, pag witness, hindi yan pwedeng tumayo. Diba? Basahin niyo yung Jewish culture. Meron silang kultura na babae ka. Hindi ka pwedeng mag-witness dyan na si Jesus ay buhay. Pero bakit? Bakit? Si Jesus, ang una niyang pagkabuhay, ang nakakita sa kanila, yung mga babae. Hindi naman sila siguro marites. O matatapang lang ang mga babae. Sige na, ikaw muna, ikaw dyan nga, ikaw nga dyan. Siguro yung mga apostle, dito muna kami. Teka muna. Ay, mga babae, di ba? Sila yung kauna-unahan pumunta doon sa tomb. At ano ang nakita nila sa tomb? The stones was rolled. It's been rolled. Wala na doon. Diba? Pero, diba? Napagkamalaan pa nga niya yung gardener. Diba? Parang, nasaan na dito yung aking master, yung nakalibing. Eto pa, isang patunay. Imagine that, yung death clothes na andon. Kung ninakaw yun, wala dapat yun doon. Diba? Tama? Wala dapat yun doon. Dapat nakabalot yun nung ninakaw kasama yung clothes. Maalala nyo kay Lazarus? Diba? Yung death clothes pinaalis kasi marumi. Diba? Nung ni-raise up ni Jesus si Lazarus, anong sabi niya sa mga disciples? Alisin ninyo yung death clothes. Diba? Pero dito, wala. Naiwan yung death clothes. Diba? I believe, anong next na kasunod? Nakita na, diba? Yung mga apostles, they were there, sinabi na ng mga babae. Alam natin ito kasi lagi itong meron sa chosen ito. O lagi itong napapanood natin. Diba? Lalo na pag Holy Week. Hindi na ito timely ngayon. Pero I believe in my heart, kailangan natin maunawaan ito. Kasi it wasn't preached last time. Hindi naman ako traditional. Pero I really would like to share this. Okay. So sa Matthew, but this has taken place that the writings of the prophets might be fulfilled, that all the disciples deserted him and fled. Diba? Diba? Ang nakaka-amaze dito, nung yung meeting ni Jesus at saka ni Peter, hindi naman sinabi ni Jesus na, oh bro, pambira ka naman. Natakot ka naman doon sa slave girl. Itinatwa mo kaagad ako 3 beses. Hindi naman, di ba? Ano sabi niya? Brother. Grabe, nagkita sila di ba? So, John 20:19, on the evening of the first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Anong mangyayari sa atin kung si Jesus bumulaga? Oh, multo. Ghost yan Diba? Parang matatakot ka. Pero he said, "Peace be with you." Okay. Bakit si Jesus, nung dumating siya, di ba, tagus-tagusan lang siya dun sa wall? Pero nakita naman talaga na yung kamay niya may hole, di ba? Talagang nag-resurrect siya. Ang sabi doon sa isang writing, hindi na siya flesh noon, glorified body siya, kaya wala na siyang dugo. So yung dugo represent flesh. Wala na siyang dugo, hindi na siya dugo. Okay, the hallucination theory. This theory holds that the disciples imagined they saw Jesus and thus believed that the resurrection took place. Nag-hallucinate lang. Alam mo yung sobrang sakit ng damdamin or emotion, yung parang nababaliw. Nag-hallucinate lang yan. Kaya sabi niya, nakita niya, nag-resurrect. Diba? Hallucination. Okay. Ghost theory, hallucination theory, myth theory. The theory holds that the story of resurrection began like any myth do until it came to be accepted
as a fact. Okay. According to 2 Peter 1:6, and to knowledge, self-control, and self-control, perseverance, and perseverance, godliness. Diba? Trust about Jesus' resurrection. Truths. Ano ba yung mga truth? Yung kanina po, I discussed about the myth. Yung mga myth na yun, pwede nating, pag unbeliever, hindi kilala ang Panginoon, pwede nating ma-share yun. Baka tayo ay mabulaga na lang, hindi ito naniniwala sa resurrection. Hindi ito naniniwala sa triune God. Na tatlo yun. Diba? At least we have thoughts on this. Okay, truth about Jesus Christ. It proves that the Bible is the Word of God. Yung Word of God does not lie. Tandaan natin yan. Hindi pwedeng baluktutin, hindi siya ay isang saligan na siya ay totoo. Okay, the resurrection of Jesus validates the Old Testament prophecies for foretold of Jesus' suffering and resurrection. Okay, Acts 17:3, explaining and demonstrating that the Christ had to suffer and rise again from the dead, and saying, "This is Jesus, whom I preached to you is Christ." Ang sinishare pala ni Pastor B-Boy ay si Jesus. Ang sinishare pala ng taga-Jugs Go QC ay si Jesus. Diba? Hindi ibang teaching that's about Jesus. Okay, Psalm 22:16, dogs surrounds me and pack of felines encircles me. They pierce my hands and my feet. Totoo po na si Jesus ay talagang nasaktan. Imagine that. Nandun. Isaiah 53 verse 5. Pakibasa nga po. Amen. Hallelujah. Okay, pakibasa po ulit. He did not open his mouth. Imagine that. He's like a lamb. Siguro, tayo pag kinurot, aray. Pag tayo ay nasiko, diba? Gaganti tayo. Pero si Jesus, tingnan mo, ultimong yung balbas niya, hinihila. Ultimong, grabe yung dinanas ni Jesus Christ just to save us. Para ibigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak para ikaw at ako ay masalba. Okay, another truth. It affirms that Jesus is the eternal Son of God. The resurrection demonstrates that Jesus is the one whom he claimed to be, Paul wrote to the Romans. Diba? Sinasabi niya, I'm the King of the Jew. Diba? Very bold si Jesus. Diba? Nung nag-triumphant entry, ako yung Diyos. Diba? Yung sa templo, sabi niya, itatayo ko itong temple in 3 days. Sabi nung tourist guide namin sa Israel, yabang naman nung Jesus. Sabi sa akin, kasi she was touring us around. Sabi niya, ganito, ito yung place na may mga shopping center. May tinuro siya sa Israel. Tapos, sabi kong ganun, ang yabang naman nun, arrogante Jesus. That Jesus is arrogant. Sabi niya kasi yung templo ruins na, itatayo in 3 days. Dahil siya ay, iba naman yung pinaniniwalaan niya. So sabi niya, prideful, arrogant. Sabi niya gano'n. Pero hindi niya alam, yung pala, yung resurrection from the dead. Yun yung after 3 days. Okay, Romans 1:4. And declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by resurrection from the dead. Okay, another truth, it activates the gospel. Without it, Christians believe in vain and live without hope.
wala kang pag-asa. But since Christ has risen from the grave, we have hope of forgiveness, justification, and eternal life in Christ. Imagine that. Yan yung pagkaka-redeem niya sa atin. Tinubos ka. Redemption. 1 Corinthians 15:14, and if Christ has not been raised, our preaching is useless. Sayang lang yung pagpapagal natin kung hindi pala si Jesus talagang totoong nabuhay muli. Diba? Okay. Another truth. It authenticates our faith and service. The resurrection of Christ has an impact on our service to the Lord now. Paul ends his discourse on resurrection with these words. Sabi niya, pakibasa, 1 Corinthians 15:58. Kapatid, yung labor mo, yung pagpapagal mo, yung mga sacrifices mo, hindi naman pala in vain. Yung pagbibigay mo, hindi naman pala in vain. Yung pag-work mo for the glory of God, for the ministry, hindi naman pala in vain. Diba? Yung sobrang kahit, alam mong, Hagardo Versosa na dumarating dito, kasi ang dami mong ginagawa. Pero, hindi naman pala in vain yun. Diba? Ang ganda, no? Okay, So, yun po yung mga nais ko lang i-share sa inyo patungkol doon. And ako naniniwala. May mga tao rin noon na talagang nagduda naman kay Jesus. Pero napakarami po yung naniwala. And yung truth na yon, kahit nung time na yon, may 100, may 500, naniwala talaga sila na si Jesus ay nag-resurrect. And until now, pinaniniwalaan po natin ito. And we believe on this. I don't know kung ito'y sa Uganda. 70s. Narinig ko lang din ito doon sa dati naming pastor. Na sa Uganda daw, parang nagkaroon ng civil war. And then who's this? This preacher, sinishare niya si Jesus. So talagang bawal yun mag-share ng gospel. Tapos, syempre, hinuli na siya. May 5 mga army na pumunta sa kanya. Kasama, nandun yung family, nandun yung mga anak niya, nandun yung mga churchmates niya. Pastor sabi niya, i-denounce mo yan si Jesus. Alam mo, hindi niya dinanounce si Jesus. Hindi niya dinanounce si Jesus. Kahit alam niya na buhay ng family niya, buhay ng congregation niya, buhay ng mga tao. Alam mo what happened next? Yung mga baril, binaba. At sila ay nag-iyakan at humingi ng tawad at sila mismo naranasan nila yung salvation. Dito naman sa atin, walang ganyan walang tutukan. May tumutok ba sa iyo ng baril or kutsilyo? O, alika, i-denounce mo si Jesus. Wala pa naman. At itong kultura natin, napakadali po i-share kahit sa katabi natin si Lord. Napakadali pong i-share natin yung kabutihan ng Diyos. Mag-start lang yan sa prayer. Mag-start lang yan sa kapatid. Gusto mo bang maipanalangin kita? Diba? At ako naniniwala, yung all authority on earth na yon, ibinigay din po yun sa inyong lahat, sa ating lahat. Hindi lang yan kay pastor, kay elder, kay intercessor, sa ating lahat yan. Hindi po lang yan pinili na, sila lang ang pwedeng mag-pray. Hindi po. Lahat po tayo. Meron pong ganun. So, anong gusto kong i-share sa inyo? This resurrection brings new life. This resurrection brings a new beginning to all of us. Maybe, itong resurrection ni Jesus na ito yung new beginning to repent, start ng new beginning to forgive, start ng new beginning natin to take our position in Christ, or a new beginning na katulad nila,
naging bold sila and courageous to preach the word, to preach and share the gospel. Imagine that, no? Wala silang takot. Parang nawala na yung takot nila. Bakit? Lahat ng takot nila turn into joy. Ano kaya ang feeling ng mga babaeng yun? Parang sa sobrang takot nila dati, na kaya lang naman sila pumunta doon. Nakalimutan nga nila na si Jesus magre-resurrect. Even the apostles. Nawala sa kanila yun. Parang nawala sa alaala nila na, excited dapat ako. Linggo na. Naku, Sabado na. The following day, re-resurrect na si Jesus. Pero nawala sa kanila yun, because of grief, because of fear. Maybe na-atake sila ng anxiety nila. Kasi baka tayo na yung kasunod, di ba? Pero, anong nangyari sa kanila? Their grief turned into joy. Di ba? God is an awesome God. Pinalitan nila yung dalamhati nila. At yung kasiguraduhan ng kanilang pinananampalatayahan ay totoo. Batay sa mga scriptures na binasa natin, na i-share, na i-preach. So, we have to put our hope and trust and faith on the Lord. Sobre yung pag-ibig niya. Imagine that. Hindi naman tayo yung nag-repent kaagad or humingi ng tawad sa Kanya. Maaaring, kung ako siguro yung nandun, baka ano kaya sasabihin ko? Ay, Jesus, teka muna, magtatago muna ako, nagkakagulo dito, nagrarayot dito, baka ako din ay mahampas. Diba? O kaya, sige nga, usi din ako. Titingnan ko nga, mapubuhay kaya yan? Or ano kaya ako, kung ako yung nasa panahong yun? Kapatid, ikaw, yung palang sa pag-denounce ni Peter, diba? Diba? Sakit yun sa isang tao. Kasi carnal naman siya nun eh. Hindi naman siya nagpaka-Diyos para sa iyo at sa akin. Kapatid, ano ngayon ang resurrection, napakaganda ng ginawa ng Diyos. Dahil ikaw at ako ay nasalba. Hindi lang yun. Nagkaroon pa, sa magitan ng kanyang mga latay, tayo ay kanyang pinagaling. Ito ay recorded na bawat lashes, ito, I got this from the preaching of Pastor Ovet, bawat lashes, merong katapat na sakit. So for example, kada hagupit kay Jesus, yung pala cancer. Cancer yung pinagagaling. Habang pinapatungan ng koronang tinik, yung pala, anong nilalagay sa kanya? Kagalingan ng isip. Kagalingan, di ba? Habang siya isinisibat, ano yung nag-flow? Water. Na para ikaw ay malinis. Dahil tayo, lahat ay makasalanan. Hindi tayo pwedeng magligtas. Diba? Pero sa Davao, diba, may nagkiklaim na, ako ang anak ng Diyos. Ano kaya yun? Padalahan nga kaya natin ng may mga latigo, may pupukpok sa kanya, or ano, sasabihin pa kaya niya, ako, ang sugo. Hindi na siguro, no? Siguro, ayoko nang i-claim to. Ang dami pong nag-claim na sila yung Messiah. Sila yung Kristos. Pero, nung nalaman nila na, ipapako sa krus, ililibing, bubugbugin, alam mo, sabi niya, hindi na lang. Siya na lang. Only Jesus. Siya lang talaga yung pinadala ng Ama. Ako ay magtatapos, inaanyayahan ko kayong lahat na let's all bow down our heads. Hallelujah. Lord Jesus, we thank you and we love you, Lord God. We thank you for dying for me, Lord God. We thank you, Lord God, for your salvation. We thank you, Lord God, for your restoration, for your healing, for your deliverance. We thank you, O God, because you are the God who is miraculous in power. Lord, salamat, Panginoon, dahil without you, we are all nothing. Without you, O God, hindi namin makakamtan yung freedom. Hindi namin makakamtan yung buhay na walang hanggan. Lord, marami pong salamat. At ang sino mang nanonood sa Facebook Live, kung ikaw ay hindi pa nakakakilala or hindi mo pa tinatanggap sa puso mo ang Panginoong Jesus, sumabay ka sa aking panalangin.
Panginoong Jesus, inaanyayahan kita sa aking puso. Patawarin niyo po ako sa aking mga sala. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Lord, hinihiling ko po na kayo ang patuloy na maghari at magligtas sa aking buhay. Lord, marami pong salamat sa banal na kasulatan na sinasabi na kayo nga, Panginoon, ang tunay na Diyos. Kayo nga, O Diyos, ang makapangyarihan Diyos. At hindi namin kayo ipagpapalit sa sino man. Lord, marami pong salamat dahil may resurrection. Dahil kayo ay hindi kayo nagstay on the tomb, but you rise again, you resurrected. And Lord, I pray and declare, Father God, those, Father, who are sick right now, Lord, I pray and declare healing be upon them in the name of Jesus. And by your stripes, they are healed. I pray, Father God, for those who are in need right now, Lord, katagpuin niyo po sila, Panginoon. Ano man yung mga pangangailangan nila, pinansyal, spiritual, emosyonal na pangangailangan, ano mang uri ng pangangailangan nila, Lord God, sa oras na ito, Lord God. Magpakilala ka, Panginoon, how good you are, how loving you are, how great you are, Lord God. At sa mga kasamahan ko, Panginoon, na naririto, na patuloy, Panginoon, na nagtitiwala, umaasa sa inyo. Lord, salamat po because our faith in you is not futile. Salamat, Panginoon, dahil hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo kami pinababayaan. Lord, marami pong salamat for our families, Lord God, for our loved ones na hindi pa nakakakilala sa inyo. We pray, Father God, for their salvation. Lord, we pray, Father God, that they will come to the knowledge of the true God, and it is you, Jesus. Lord, marami pong salamat. At ang sino man, Panginoon, na dumadaan, Panginoon, ng mga problema sa isip, sa puso, Lord God, I pray and declare, Lord God, healing and deliverance be upon them in the name of Jesus of Nazareth. Lord, marami pong salamat for you are powerful, you are mighty, you are our glorious God, you are the God who is yesterday, today, and forever. Lord, nakita mo na. You are our Alpha and Omega. You are the Alpha and the Omega. You are our good shepherd. And we will not be in lack. Father, in Jesus' name, we ask you today, O Lord God, can continue, Lord God, to renew our hearts. Restore our hearts to you, O Lord God. We pray, Father God, na when we fell short of your glory, Lord God, let there be forgiveness, Lord God. Lord, kung sino man dito ang merong nakagalit or kasamaan ng loob, I pray that the Lord will soften, will touch your heart right now, and you will go back to your sister and your brother and your family or your spouse, and you will say, I forgive you because Jesus forgave me. Lord, kung sino man sa inyo, Panginoon, ang naririto na nangangailangan ng touch ng Panginoon, ng Holy Spirit, I pray, Father God, let your loving touch, let your blessed hands touch them right now, Lord God, from the crown of their heads to the soles of their feet. Father, in Jesus' name, I pray, Father God, kung sino man sa inyo ang nahihirapan, Panginoon, nahiguguluhan ang isip sa mga decision, I pray, Father God, that you will grant them wisdom, O Lord God. Grant them, Lord God, the ideas or the creativity na ma-overcome nila yung kanilang mga challenges. I pray, Father God, na kung sino man dito ang nangangailangan, Panginoon, ng akap, ng pag-ibig ninyo, Lord God, Panginoon, akapin niyo po sila. Lord, we pray, Father God, that this church, Lord God, are here, Lord God, to encourage one another, to edify one another, to love one another, to bless one another, O Lord God. Maraming salamat po for Jugs Go QC. Maraming salamat po sa mga pastor, sa aming mga leaders, O Lord God. Maraming salamat po sa mga members ng church na ito. Bata, matanda, Lord God, single, yung mga kabataan, O Lord God, yung mga nasa media ministry, all the ministries. Lord, may you bless, Lord God, each one of us, O God. Salamat, Panginoon, dahil, Lord, you have said, Lord God, in your word, you are the God who
who is able to do exceedingly abundantly beyond what we can think or imagine. Lord, you are our supernatural God. You are miraculous in power. Lord, yung hindi namin kayang-kaya nyo, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na at the end of the day, mai-encounter ka namin pa ng mas lubusan. Lord, greater things are coming, O Lord God. Salamat, Panginoon. I pray and declare blessing and prosperity to my brothers and sisters who are here right now, even those who are in their homes, O Lord God. Thank you, Father. Thank you for your redemption. Thank you for your restoration. Thank you for your healing and deliverance. Again, O God, all the glory, all the power is yours in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord.